Nagpalipas ng magdamag. Kampo ng pamilya Dacer at ni Cesar Mangkao, hinamon si Aquino na magsabi ng katotohanan ngayong nakabalik na siya sa Pilipinas. Motorsiklang ninakaw sa Maynila, na-recover ng mga operatiba ng Manila Police District. Pasiklaban sa First Manila Go Skateboarding Day, silipin. At Pinoy fan si Michael Jackson nakiisa sa paggunita ng second death anniversary ng King of Pop. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isa sa mga akusado sa Dacer Corbido double murder case si dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino sa detention cell ng NBI nagpalipas sa magdamag. Tiniyak ng pamunuan ng NBI na hindi bibigyan ng special treatment si Aquino. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Igan, mahigpit ang seguridad dito sa National Bureau of Investigation kung saan nananatili si Michael Ray Aquino, ang isa sa mga akusado sa Dacer Corbido double murder case. Matapos na isang dekadang pananatili sa Amerika, ngayon lang muling nakabalik ng bansa si Michael Ray Aquino. Bandang alas 7:30 ng umaga kahapon nang dumating siya sa NBI mula sa Ninoy Aquino International Airport. Kasama ni Aquino sa selda ang humigit kumulang 30 lalaking detainee, kabilang na ang mga miyembro ng Nigerian at West African Drug Syndicate. Agad dinalaw si Aquino ng kanyang mga kaanak, kabilang na ang kanyang ina, kapatid at tiyuhin. Alas 2 naman ng hapon nang kamustahin siya ni NBI Director Magtanggol Gatdula na dati niyang kasamahan sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF. Binisita rin siya ng mga kaklase sa PMA. Pagtitiyak ng otoridad, hindi bibigyan ng espesyal na pagtrato si Aquino, pero balak ng kanyang grupo na maghain ng mosyon para sa NBI na lamang siya manatili, imbes na sa Manila City Jail para na rin daw sa kaligtasan ni Aquino. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa NBI. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat live mula sa NBI. Bagamat nabawasan ng timbang, maganda ang mood ni Michael Ray Aquino paglapag pa lamang niya sa NAIA kahapon. Nakuha pa nga niyang makipagbiruan kay NBI Director Magtanggol Gatdula na dati niyang nakasama sa PAOK-TF. Narito ang report ni Emil Sumangil. Hindi ko alam sana. Walang pagkabagabag na mababakas sa mukha ni dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino habang kumakain sa eroplano ilang oras bago siya dumating sa Pilipinas. Ang loob at labas ng NAIA Terminal 2, madaling araw pa lamang gwardyado na ng mga naka-full battle gear na NBI personnel. Positive na, positive. Moving out na kami. Bago mag-alas 7 ng umaga, dumating ang nakaposas na si Aquino sakay ng Philippine Airlines Flight PR-103. Bumaba ang timbang at halatang bumagsak ang katawan kumpara sa mga dati niyang kuha. Gwardyadong ibiniyahe si Aquino ng NBI, tinabihan at binuntutan ng higit sa 50 NBI agents sakay ng 8 unmarked vehicle. Sir, kumusta po? Kumusta po pagdating sa Pilipinas? Kumusta kayo, sir? Kumusta kayo? Sir? Pagbaba ng sasakyan hanggang sa makapasok sa holding area ng NBI detention cell kung saan niya muling nakadaupang palad ang dati niyang kasamahan sa PAOK-TF na ngayon si NBI Director Magtanggol Gatdula. Nakatawa si Aquino. Nakuha pang magpatawa. Pagkain. Relax si Aquino nang finila pa ng mga dokumento. Sinagot ang mga tanong at masiglang nakipagkwentuhan. Sa harapan ng kanyang mga abogado, kinunan siya ng fingerprints at handprints. At tulad ng isang ordinaryong bilanggo, 3 anggulong kinunan ng mugshot si Aquino. 1, 2. Matapos nito, sumalang siya sa medical examination. Kinunan ng timbang at sinuri ang blood pressure. Normal naman. High-risk detainee kung ituring ng NBI si Aquino na anilay hindi makakaranas ng VIP treatment. Karaniwang selda, wala namang pagkakain. We situate na yung detention cell ay ma-accommodate yung actual na
dapat na i-accommodate ng cell na yun. Gaya nga na nabanggit niya, meron pa sana siyang pagkakataong mag-apela. I-apela yung extradition treaty pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang harapin lahat ng mga charges sa kanya. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. 10 taon ding namalagi sa Amerika si Michael Ray Aquino bago siya napauwi pabalik ng Pilipinas. Magbalik tanaw tayo sa naging buhay ni dating Police Colonel sa Amerika sa report na ito. June 24, 2001, umalis ng bansa si Michael Ray Aquino patungong Amerika via Hong Kong. Habang nasa Amerika, nagsulat siya ng article para sa Newsbreak magazine kung saan sinabi niyang ang panggigipit sa kanya ng gobyerno dahil sa pagiging malapit niya kay Senador Panfilo Lacson ang dahilan ng kanyang pag-alis. Si Lacson ay dating boss ni Aquino sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF. May kinalaman daw siya sa kasong pagpatay kay dating PR-man Bubi Deser at sa driver nitong si Emmanuel Corbito noong November 2000. Mula sa pagiging pulis dito sa Pilipinas, nag-aral ng nursing si Aquino sa Amerika. Pero noong March 2005, inaresto dahil overstaying na sa Amerika. Paso na ang hawak niyang tourist visa. Humingi siya ng tulong sa kaibigang si Leandro Aragoncillo, PhilAm na US Marines at isa ring FBI intelligence analyst. Pero nadawit siya sa espionage case nito. Ang mga sikretong impormasyon daw ng Amerika na galing kay Aragoncillo, ipinapasa raw ni Aquino sa ilang opisyal sa Pilipinas. September 2005, inaresto si Aquino sa kanyang bahay sa New York at ikinulong sa New Jersey. October 2005, binasahan si Aquino ng sakdal ng US District Court sa New Jersey. Nagpasok ng not guilty plea para sa kanya ang kanyang mga abogado. Pero noong July 2006, nag-plead si Aquino ng guilty. Hinatulan siya ng 6 na taon at 4 na buwang pagkakabilanggo. October 2005, inutos naman ng Korte Suprema na kasuhan sina Aquino at dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao kaugnay sa Deser Corbito double murder case. 2008, hiniling ng gobyerno ng Pilipinas na ma-extradite si Aquino. Nilabanan niya ito. Pero bago pa man matapos ang proseso ng kanyang apila, nagdesisyon si Aquino na magpabalik na lang sa Pilipinas. Paniwala ng ilan, konektado ito sa desisyon ng Court of Appeals ng Pilipinas nitong February 2011 na ibasura ang kasong pagpatay kina Deser at Corbito laban kay Lacson. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Sa pagbabalik ni Michael Ray Aquino sa bansa, isang hamon ang iniwan ng pamilya Deser sa dating police officer. Habang ang kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada, muling iginiit na wala siyang kinalaman sa Deser Corbito double murder case. Narito ang report ni Salima Refran. Magsabi ka ng totoo. Yan ang hamon ng pamilya Deser kay Michael Ray Aquino. Mahirap daw kasing paniwalaan ang sinabi ni Aquino wala siyang kinalaman sa kaso. With Michael Ray stonewalling, there is very little that we can do. I mean, what can you do? I just hope that he will be man enough to point out kung sino man talaga ang involved. Ganito rin ang hamon ng kampo ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao, dating kasamahan at kapwa-akusado ni Aquino. Ayon sa abogado ni Mancao, may impormasyon daw sila na magtuturo ng ibang mastermind sa kaso si Aquino para i-absuelto ang sarili. Nanindigan naman ang kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada na wala siyang kinalaman sa kaso. Mabuti magkaibigan daw sina Estrada at Deser kaya hindi magagawa ng kanyang amang ipapatay ang PR man. Wala sa karakter ng aking ama yung ma-involve sa mga ganyang karumal-dumal na krimen o kahit kailan ay hindi siya nasangkot sa anumang ganyang kaso. Si Senador Panfilo Lacson naman na dating boss ni Aquino sa PAOK-TF, wala pang pahayag sa ngayon. Pero dati na niyang sinabing wala siyang kinalaman sa krimen. Umaasa rin ang senador na hindi bibigay si Aquino sa mga umano'y panggigipit para idawit ang kanyang pangalan. Nauna nang inabsuelto ng Korte Suprema si Lacson sa pagkakasangkot sa kaso. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makusap natin si Atty. Demetrio Custodio, ang abogado po ng pamilya Deser. Atty. Custodio, good morning po. Igan, good morning din. Paano po ang magiging